Saan po ba napupunta? Ayan. Saan po ba napupunta ang kaluluwa ng mga sanggol na pumanaw na? Yung mga bata, pumanaw na. Pero, hindi pa po nabinyagan. You're watching ETVN Philippines. Purihin ng Panginoon, isang mapagpalang pagsubaybay po sa ating programang Defend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco C. Evangelista. Sa pagkakataong ito ay atin pong tatalakayin ang isa sa tinatawag natin, kinukonsider nating kontrobersya sa simbahan. Ano po ito? Yung limbo. Siguro narinig niyo yan, pero ngayon parang hindi na masyadong pinag-uusapan. Pero sa mga kaibayo natin, big deal po sa kanila yan. Kasi meron tayong langit, meron tayong impyerno, meron tayong purgatorio, at meron pang limbo. Ngayon, pag tinanong po natin, ano po ba yung limbo? So ito po yung ating bibigyang pagpapalalim para mas maintindihan natin ang ating Catholic faith. Ang unang-unang tanong, saan po ba napupunta? Ayan. Saan po ba napupunta ang kaluluwa ng mga sanggol na pumanaw na? Yung mga bata, pumanaw na. Pero, hindi pa po nabinyagan. So, big deal po yan sa iba. No? Ang tawag po natin dyan, hindi ko pwede makalimutan, limbo. No? Limbo. Kasi may purgatorio na nga tayo. Meron pang limbo. Yung limbo, intended para sa mga sanggol na namatay ng maaga. Unfortunately, hindi po sila tumanggap ng sakramento ng binyag. Actually, hindi lang mga sanggol, hindi lang infant, pati ho yung mga bata na hindi tumanggap ng binyag pero namatay. Isa po sa pinakamahirap at pinakamadamdaming tanong ito sa ating pananampalatayang Katoliko. Mahirap sagutin yan. Pero ang simbahan, hindi ho nagkukulang ng pagpapaliwanag para mas maintindihan ng mga faithful yung ating mga practices. Ano po ang nangyayari sa mga sanggol, sa mga batang namamatay bago pa lamang po sila nabinyagan o hindi po sila nabinyagan? Maraming magulang po nawalan ng anak dahil po dun sa pagkakalaglag, no? Nagkaroon po ng ikangay miscarriage. Pagkamatay po sa sinapupunan, no? Yung nandoon pa lang akala nila buhay yung bata, then madidetect na patay na pala. No? Meron pong tinatawag na ang bata ay namatay. Pagkapanganak, namatay. So nasa ospital pa lang o nasa bahay pa lang, namatay. Meron naman pong dahil sa aksidente, bago pa po matanggap yung sakramento ng binyag. Ang tanong po may pag-asa po ba para sa kanila? Kasi di ba sabi ng Panginoon sa John chapter 3, unless a man be born again in water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Paano to? Ipinanganak na to. So, kailangan ng born again. Ano yung born again? Through water and spirit. Hindi ho nabinyagan namatay. Di ba? So, yun po ang dapat nating intindihin. Sasangguni po tayo, ano po ang opisyal na teaching? Ano po ang opisyal na itinuturo ng Simbahang Katolika? At bakit mahalaga yung binyag? Kasi nga po, itinuturo ng simbahan na ang binyag ay kinakailangan para po sa kaligtasan. Sapagkat ito po, ang karaniwang paraan, ito po ay instituted mismo ni Jesus.
Hindi po yan itinuro lang ng mga church father, hindi tinuro ng Santo Papa. Instituted mismo, tinayo mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pong layunin? Upang alisin yung mga kasalanang mana at gawing anak ng Diyos ang tao. Kaya sinabi nga po ng John chapter 3, no? Verse 5, particular, sinasabi ko, malibang ang tao ay panganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos or hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, kung sasangguniin po natin ang ating official teaching, Catechism of the Catholic Church, number 1257, sinabi po dito, itinali ng Panginoon ang kaligtasan sa sakramento ng binyag, ngunit ang Diyos mismo ay hindi nakatali sa kanyang sakramento. Itinali ng Diyos, pero ang Diyos hindi nakatali sa sakramento. Anong ibig sabihin? Bagamat mahalaga po at kinakailangan ng binyag, may kapangyarihan po, may discretion po ang Diyos na kumilos sa paraang higit sa ating nalalaman. Lagpas sa knowledge natin, iba ang Diyos sa atin. Kaya kung iniisip natin mahirap, sa Diyos po, hindi. No? Hindi po siya nakatali sa sakramento. Siya ang nagtatali sa atin sa sakramento. Ngayon, sa lumang teorya po ng limbo, noong pong mga sinaunang panahon, ilang theologian po katulad ni Saint Thomas Aquinas, no? Si Santo Tomas Aquino, nagtangkang ipaliwanag po ang kapalaran ng mga sanggol na hindi po nabinyagan. At dito po nabuo ang teorya ng limbo of infants. So nanggaling po yan sa ating isa sa mga doktor ng ating simbahan, si Santo Tomas Aquinas. At ayon po sa kanyang teorya, hindi sila nagdurusa sa impyerno. Ngunit, hindi rin po nila matatamo ang tinatawag na beatific vision. Hindi po nila direktang makikita ang pagtingin ng Diyos. Hindi sila makakarating dun sa mismong rurok, no? Sa mismong rurok ng Diyos. Beatific vision. Mahalagang tandaan po natin, mga minamahal kong kapatid, ang limbo po ay hindi kailanman naging opisyal na turo, hindi po ito dogma ng simbahang Katolika. Isa lamang po itong theological opinion na pinahintulutang talakayin, pag-usapan, ngunit hindi po obligadong paniwalaan ng mananampalatayang Katoliko. Hindi po tayo obligado dyan. Ngayon, ano po ba ang opisyal na turo ng simbahan ngayon, sa panahon natin, para kahit papano po, meron sagot sa ating mga tanong? Ang pinakamahalagang turo po ay makikita natin sa Catechism of the Catholic Church, number 1261. No? Kung kayo may panulat, pwede niyong isulat yan. Pwede niyong isearch yan. Catechism of the Catholic Church, number 1261. Ang sabi po, tungkol sa mga batang namatay nang walang binyag, maipagkakatiwala sila ng simbahan sa awa ng Diyos. Ang dakilang awa ng Diyos na naghahangad na ang lahat ay maligtas at ang pagmamahal ni Jesus sa mga bata ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na may daan ng kaligtasan para sa mga batang namatay ng walang binyag. Mga kapatid, ito po ang opisyal na posisyon ng simbahan. Malawak po ang awa, malawak po ang habag ng Diyos. Limitado po ang isip natin, pero sa Diyos wala pong limitasyon. Hindi rin po sinasabi ng simbahan na ang mga sanggol, ang mga batang namatay na walang binyag ay mapupunta sa impyerno. Hindi rin po sinasabi ng simbahan ng may katiyakan na sila ay nasa langit. Ngunit, nagbibigay po ang Santa Iglesia Katolika ng matibay na pag-asa. Saan? Sa awa ng Diyos. Kaya nga po tayo mayroong debosyon sa Divine Mercy. Kaya dapat pinopromote natin ang Divine Mercy. Bakit? Pag tayo po'y nananangan sa Divine Mercy, meron tayong pag-asa. At pag meron tayong pag-asa, nakatitiyak tayo ng habag ng pag-ibig ng Diyos. At ang kaligtasan, 100%. Kung nakadepende ka sa habag ng Diyos, sa awa ng Diyos, merong bagay na hindi natin aakalain, pero mangyayari. Ganun ho ang lawak ng Diyos. Sinasabi nga po na ang awa ng Diyos, ang habag ng Diyos,
mas malawak pa po sa dami ng kasalanan natin. Ang kasalanan natin ay isang kuyom, pero ang awa ng Diyos ay kasing lawak ng dagat. Yan po ang ating pananampalataya. Meron pong mga batayang biblikal ng pag-asa. Nakadepende po tayo sa tanong upang masagot, nasa ng mga sanggol na namatay na hindi bininyagan, ang atin pong batayang biblikal nakaugat sa pag-asa, sa awa ng Diyos. Bakit? Nais po ng Diyos na maligtas ang lahat. Sabi po yan sa sulat ni Apostol Pablo sa unang aklat ng Timoteo, chapter 2, verse 4. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. So kung nais po ng Diyos na ang kaligtasan ay maibigay at matanggap ng lahat ng tao, lalong-lalo na po yung mga batang walang personal na kasalanan, makatwiran po yung ating pag-asa sa kanyang awa. Hindi po tayo mabibigo. Kung tayo nga pong mga adult na mga makasalanan, no, ay may pag-asa na makapiling ang Diyos kung tayo lamang ay magsisisi, tatalikdan ng mga kasalanan at may pagtitiwala sa awa ng Diyos, makakarating po tayo sa ating destination, sa Kanya. How much more yung mga sanggol, yung mga batang walang kasalanan. Tandaan po natin, mga minamahal kong kapatid, mahal po ng Panginoong Yesus ang mga bata. Kaya nga po sa Marcos chapter 10 verse 14, ang sabi niya, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Hindi po itinaboy ng ating Panginoong Yesus ang mga bata. Sa halip, sila po ay kanyang niyakap at sila po ay kanilang pinagpala. At alam niyo yung gesture na ito, kung kayo po'y pamilyar sa tinatawag nating mga public audience ng ating Santo Papa, di ba doon nakikita, hindi ho drama yon, hindi ho yun pakitang tao, hindi po hypocrisy. Yung mga bata inaabot sa Santo Papa, no? At kanyang hinahawakan at kanyang binibless. Ano pong ibig sabihin nun? Yun pong projection ng ginawa ng Panginoon ay ipinapakitang patuloy. Ang mga bata ay hayaan ninyong lumapit sa akin. So yun po ang primary objective dyan, upang maipakita na ang paghahari ng kaharian ng Diyos ay katulad sa mga bata. Tandaan po natin, ang Diyos po ay makatarungan, ang Diyos po ay maawain. Hindi po maaaring hatulan ang isang sanggol dahil sa mga bagay na wala naman po siyang kakayanang piliin o gawin. Siyempre, wala pa pong disposisyon yung mga sanggol, yung mga bata. No? At isa pa pong bahagi, sa dokumento po ng ating simbahan sa Vatikano noon pong 2007, inilabas po ng International Theological Commission ang dokumentong The Hope of Salvation for Infants Who Die Without Being Baptized. Ipinahayag po nito na may yung seryosong theological at liturgical na batayan upang umasa po na ang mga sanggol na namatay na hindi tumanggap ng sakramento ng binyag ay maliligtas at makakapasok sa walang hanggang kaligayahan ng langit. May pag-asa talaga, no? Bagamat hindi po ito dogma, bagamat hindi po dogma o doktrina ang limbo doon sa ating mas maliit na pag-intindi, kasi pagka sinabing impyerno, alam agad natin. Pag sinabing langit, alam agad natin. Purgatorio, alam natin, pero yung ibang mga kaibayo, syempre hindi tatanggapin yan. Meron pa tayong limbo. Para mas maintindihan natin, hindi po ito dogma, hindi po ito doktrina, pero ito po ang pinakamalinaw na pagpapahayag ng simbahan tungkol sa usapin, tungkol sa tanong, saan po mapupunta ang mga infant, ang mga bata na namatay, hindi pa po nabinyagan. So ang conclusion po natin, simple lang. Kapag tinatanong tayo, doon po sa tanong na yan, saan mapupunta ang mga bata? Sa ating simbahan, may pag-asa. Sa ibang sekta, langit at impyerno lang naman eh. Di ba? Huwag na nating i-argue sila doon. Pero sa ating simbahan, ang sagot natin, hindi natin ito alam. Maging honest po tayo. Kasi yan ang simbahan hindi po hypocrite eh. Maging honest tayo, hindi natin alam. Ha? Hindi natin alam. May absolutong katiyakan dahil hindi ito tuwirang tatanggihan ng Diyos. Sapagat ang Diyos ay makatarungan. So, ibig sabihin,
Ang ating pananampalataya laging nakaangkor, una, sa pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, sa awa at habag ng Diyos. Pangatlo, yung pag-asa. Di ba? Yung pag-asa. Tatlo nga yung sinabi ng ating Apostol Pablo dun sa unang aklat ng Korinto, di ba? 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Tatlo daw ang mananatili, no? Pananampalataya, yung pag-asa at pag-ibig. Sino ang pinakadakila sa tatlong ito? Pag-ibig. Kung tayo na mga makasalanan ay marunong umibig, nagbibigay ng pag-asa, how much more ang Diyos? Ang Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Ganun kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Kaya napakapalad po natin. Sa loob ng ating Santa Iglesia Katolika, hindi ho tayo nawawalan ng pag-asa. Kaya nga yung iba minsan tinatanong ako, Brother Marco, tama bang sabihin natin na happy birthday in heaven? Yung mga namamatay, happy birthday in heaven. Yung iba ayaw eh. Pinaliwanag ko ganito lang. Alam nyo, optimistic lang yung mga nagpo-post ng happy birthday in heaven. Ibig sabihin, naniniwala sila, umaasa sila na yung yumao nilang namatay ay nasa heaven. Di ba magandang katangian natin yon? Meron tayong pag-asa. So mga ginigiliw kong taga-subaybay, tandaan po natin, ang simbahan hindi po nagkukulang ng paliwanag. Ang simbahan ay perpekto. Perpekto ang simbahan. Ang tao lang ang may problema. Pag nakinig kayo sa ibang nagtuturo na wala namang sapat na mga theological knowledge, nagbasa lang ng Bible ng isang araw, preacher na, pastor na, ministro na, madidisgrasya po tayo. Lagi po tayong nakaugat sa turo ng simbahan dahil hindi po tayo maliligaw. Tandaan natin ang pangako ni Jesus, hindi makapananaig sa Kanya anuman ang kapangyarihan ng kamatayan. Maraming salamat po sa inyong pagsama hanggang sa mga susunod po nating pagtatanghal dito po sa ating programang Depend the Faith. Ako po si Brother Marco, si Ebanghilista na laging nagsasabing ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel.